today is Friday. At ngayon nga ang aming favorite segment ni JC Tejano. Ito ang SSS Boss Believe Kami Sa'yo. Kung last week ay napag-usapan natin, JC, yung benefits na maaring makuha ng mga SSS members, this morning meron tayong update na kukunin tungkol sa Alcansya. Actually, napag-usapan na natin to before. Actually, ito yung siguro para ma-gets din ng mga boss natin, Alcan SSS ito, no? So hindi siya Alcansya lang na yung normal na Alcansya natin. Programa ito ng SSS. Yes, so para lalo pa tayo maliwanagan tungkol dito, makakasama natin this morning ating very special guest, si Mr. Arnold A. Tolentino, Manager po ng SSS Quality Management Department. Good morning, sir. Magandang umaga, sir. Magandang umaga din naman po sa inyo. So, sir, umpisa na natin, Alcansya. Nagsimula ito, JC, nung nagkaroon tayo ng interview before. Actually, ang kinikater nito yung mga tricycle drivers and market vendors. Pero this time daw, ay nag-expand sila. So, ano-ano na po yung mga updates natin sa Alcansya? Actually, yung dating kinocover namin, yung mga Tricycle Operators and Drivers Association, yung mga market vendors, nadagdagan na ito, lumawak na kami. So, naisama namin ito yung mga ibang kasama sa natin sa katulad ng mga golf course workers, yung mga nasa payatas, yung mga gargers, kasama na rin po sila, yung mga nasa jail, mga inmates, meron na rin silang Alcansya, yung mga airport service providers, marami pang iba. Actually, hanggang 17 na po nga yung modelo na yun. So talagang lumalaki ang nasasakupan nitong programa na ito. So itong programang ito, sir, ay again, no, para sa mga informal sector workers. Maaari nyo ba siguro, sir, para sa benepisyo ng ating mga tagapanood, ipaliwanag no, kung paano nga ba gumagana itong Alcansya? Actually, yung Alcansya program namin ay ginawa namin ito para maging konbinyente sa mga informal sector workers. Dahil nga, unang-una, may mga balakid na kinahaharap ng mga informal sectors natin kung bakit hindi sila nakakapagpatuloy ng kanilang SSS contributions. O kaya yung mga hindi naman dating hindi pa membro, pwede na silang maging membro dito sa Alcansya program natin. Sir, magkano ulit yung monthly contribution nila? Actually, ang nire-require lang namin dito sa Alcansya program is 312 pesos. 312 pesos. So, kada buwan yan. lumalabas parang 10 pesos per day. Ganun nga po So, yun. kayang-kaya nila maipon yan. Hindi na nila naman habang sila ay naghahanap buhay. And of course, yung mga nasa jail naman po, kayang-kaya nila yan kasi di ba meron naman silang trabaho, which is JC. Di ba Yes. minsan nagagawa sila ng mga recycled materials, ibinibenta nila. Opo, So, ganun at nga least po yun. meron din silang hanap buhay. And of course, nakakapag-ipon sila at the same time. Yes. Sila po ba, sir, ay meron silang sariling SSS number kapag gumagamit sila ng Alcansya? Unang-una, dapat meron silang SSS number. Okay. So, kung hindi ka pa membro, kailangan magiging membro ka ng SSS, so mag-submit ka ng mga requirements. Paano po yun kung hindi sila hindi accessible for them like yung sa mga nasa jail? Paano po yung mga requirements nila if they don't have SSS number? Actually, yung jail warden, tumutulong na rin dahil kasama natin yung mga jail wardens para maitaguyod natin ito sa loob. And I believe kailangan birth certificate. Paano kung wala available? May alternative. May mga dokumento na kung na pwede nilang isumite sa amin. Oo. Kumusta naman ngayon, sir, yung coverage ng ating mga members ng Alcansya? Mga ilan na po ba ang ating napapamiyembro? Naku po, sa totoo lang po, yung 17 na asosasyon, 17 na modelo na umabot na kami ng 60,000 Okay. na na membro na Pero sir, nakikinabang na sa SSS. ano po ba yung karaniwang dahilan? Bakit yung mga iba ayaw pa rin nila mag-member dito sa Alcansya kahit na napakadali for them, kahit naman mura naman ito, affordable, kayang-kaya nila maipon ng 10 pesos sa isang araw? Actually, ang nakikita namin diyan yung yung mga requirements like yung birth certificate. Opo. Ayaw nila kumuha. Kasi pipila pa. Hindi naman po. Talagang wala lang silang birth certificate. Dahil ito yung mga katulad ng mga indigenous people. So, alam mo naman natin na wala silang pinanganak. Tapos, so, makikipag-ugnayan kami sa LSO kung paano sila mabigyan itong dokumento na ito para matulungan natin na maging sila, membro. Kapag naguhulog sila, sir, sa Alcansya, parehas lang din ba yung benefits, parehas lang din yung rules kapag para sa isang normal na SSS member? Tama po. Kung ano yung natatanggap ng mga nasa regular na empleyado sa pribadong sektor,
pribadong kumpanya. Ganon din po yung matatanggap nilang benepisyo. Kasi, Dayan, kung maalala natin, nung pinag-usapan natin tungkol sa sickness benefits, Yes. ito yung mag-report ka kapag meron kang sakit, no? Kung self-employed ka, re-report mo siya sa SSS, tapos saka mo pwedeng i-claim. Ganun din ba, sir? Kunyari, tricycle driver, merong sakit, hindi makapasok ng 2 araw, pwede sila Pwede mag-file. rin po yun. Meron din silang mga sickness benefit na enjoy kung sila ay nagkasakit. Paano po yung mga nasa jail naman? Paano sila magiging accessible doon sa mga, kunyari, siguro nagkasakit sila, tapos kukunin nila, i-claim nila yung mga benefits nila. Paano po Sila yung process? makapalabas, ano? Hindi sila At saka, saan ba sila pumapasok, Yun di ba, na. in the first At place? saka paano po yung process? Ang Medyo doon kaugnayan natin dito yun nga, yung jail warden, siya ang sila na ang mag-aasikaso ng lahat ng proseso. So maganda yan dahil lahat talaga ay napupunuan ng SSS yung mga pangangailangan ng iba't ibang sektor. And I believe, JC, ang bago nila, mag-expand din sila sa Davao, yung mga PWDs. So very good news po yan. Mga persons with disability. Kamakailan lang, last week po, ay inilansad namin yung alkansya ng mga PWDs. Kaya tuwang-tuwa sila. Ang tawag nga nila sa grupo nila, People with Dreams. PWDs. Okay. Bakit, sir, naisipan ng SSS na isama pati itong mga inmates, itong mga PWDs? Kasi medyo parang unique, no, yung mga informal sector groups, no, na ito. Kasi ito yung mga parang napapabayaan natin na dapat bigyan natin sila ng social security protection. Ito na yung pagkakataon na sila ay makasama na sa mga benepisyo na dapat matanggap nila pagka nangailangan sila And ng of course, financial. dapat naman talaga, JC, no, pantay-pantay yung treatment, yung benefits na maaring makuha, and of course, yung pagsasecure ng kanilang future dahil nga, hindi rin naman biro yung mga trabahong ginagawa nila dahil kung tutusin, ito yung may mga taong may pinakamahirap na trabahong ginagawa sa ating bansa. Pero tanungin na natin, JC, yung monthly contribution, sir, kung mas mataas yung ibigay nilang monthly contribution, mas magagandang benefits ang maaaring makuha. Mas maganda ang magiging So, benepisyo. ini-encourage nyo na mas mataas sana ang ibigay nila. Kung kaya nilang mas mataas sa 312, ini-encourage namin na dapat taasan nila. Sila din naman ang makikinabang balang araw eh. Actually, ini-imagine ko ngayon as isang jeepney driver, may boundary siya, no? Tapos magkano ba ang kinikita niyan usually sa isang araw? Well, hindi ko naman matatansya exactly, no? Pero I can assume na yung 10 piso, isang pasahero lang yon. No? So, madaling ihulog yon kung sakali sa alkansya. No? Napakadali. Opo. So, this will be really helpful to them. Napansin namin though, sir, merong mga manggagawa sa LGU or mga local government units na bahagi rin ng alkansya. Bakit sila bahagi nito, sir? Kasi itong parang dapat sa GSIS, ano? Dahil mga nasa gobyerno. Pero sa totoo lang po, sila ay mga contractual, wala silang permanenteng position. Kaya hindi sila mako-cover ng GSIS. Kaya naman pumasok dito ang SSS dahil sila po ay pwede naming maisama sa SSS bilang self-employed. Okay. So, ayan, patuloy pa rin talaga yung mga programang inahandog ng SSS, lalo na dun sa mga sektor na syempre hindi masyadong napapansin o nabibigyan ng mga tamang o karampatang benepisyo, JC. So, ngayon naman tanungin natin yung mga ibang upcoming projects siguro or activities para mas mapaigting at mas mapaganda pa itong alkansya. Sa ngayon kasi ang isa sa mga challenges yung i-provide yung yung alkansya Yung mismong sa alkansya. merong inaprubahan ng aming commission na magkakaroon ng soft loan sa mga interesadong miyembro na wala naman kakayahan para i-produce agad yung kailangan nilang pambayad sa sa alkansya na yan. So, magkakaroon ng soft loan. Ako, JC, I'm just wondering, anong itsura ng alkansya? May mga pangalan po bang nakadesignate per box? Parang isang malaking Parang panyan. locker. O, parang ganon. Parang pag sobrang dami po nila, parang po yun. Talagang, paano po kunyari may na-designate na alkansya sa isang lugar, tapos may dumagdag na miyembro, paano po yung mangyayari doon? Dadagdagan lang naman yung unit. Ganun yan. Kung 160 yung slots ng isang cabinet, Ayan, at magdadagdag tayo ng So, ito ang halimbawa, no, ng Ayan. alkansya. So, para talaga siyang maliit lang na alkansya. Nakakatuwa naman.
Nakapag-ipon ng lahat. Sana rin tayo, Yes. JC, magkaroon tayo ng Oo nga, maglagay na tayo Alcan yan dito sa PTV sa store. PTV. No? Pero sir, actually iniisip ko rin, kayo ba yung nag-identify nung ISG? Pag sinabi nating ISG, Informal Sector Group, no? So kayo ba yung nag-identify o sila yung lumalapit? Actually, ito ang maganda eh. Tuwing maglo-launch kami ng alkansya sa mga lugar-lugar, meron kaming mga naiimbita na mga grupo. Doon nila na iintindihan na sila pala ay dapat kasama din sa sa programang ito dahil sila yung mga arawan kung kumikita. So na-identify nila yung sarili nila, yung grupo, tapos inilalapit sa amin. Kami naman, nakita namin yung pangailangan nila, kaya nakakasama sila sa alkansya. Ayan. So yan, kitang-kita naman natin, JC, kung gaano kaganda ang mga binibigay ng SSS. So sana yung sa mga hindi pa miyembro, mag-start na sila mag-gather ng mga requirements and documents na kailangan para makapag-miyembro na sila ng SSS. Tsaka helpful talaga tong alkansya kasi ito talaga yung mga pinakakailangan ng social protection. Kung meron mang may kailangan ng social protection. So, this is really laudable on the part of SSS, Yes. na talagang tinututukan yung mga informal sector groups, mga nagmamaneho, mga Farmers, no? tricycle drivers, marami yan eh, no? Kanina pati na nga yung mga garbage pickers kasama na. So talagang Mga nakakatuwa. Oo. Inmates. Alam mo, maganda dun sa kwento sa mga inmates, nadadagdagan ng dalaw. Dahil meron na silang SSS. Wow! Kasama na yung dalaw nila. So ayan, Dinadalaw na sila. Dinadalaw na sila sa wakas. nakakatuwa dahil meron na makukuha sa kanila. Pero syempre, ang saya-saya pa rin ang usapan natin. Dami natin natutunan ngayong umaga sa SSS Boss Believe Kami Sa'yo. So, sir, do you have any final message to our viewers? Ito nga po yung programa ng SSS na dapat nating pagsikapan. Yung mga membro, yung hindi pa membro, pagsikapan nila na makasali dito dahil ito na yung paraan para mabigyan nila ng para sa kanilang kinabukasan ito. So, hinihikayat ko yung mga grupo na hindi pa nakakatuklas nitong alkansya program na lumapit lang sila sa pinakamalapit na SSS branch namin at sila ay matulungan kung paano maumpisa nito at maitaguyod nila ang kanilang sa kinabukasan. Okay, maraming Thank you so salamat, much. sir. Yan po si Ginoong Arnold Tolentino, ang manager ng SSS Quality Management Department.